Ciao guys! Welcome to my channel. So ito na nga, mainit-init pa. So just today, like 2 days before Christmas, kinonfirm na nga ng Kim C ang breakup nila. Which is, marami na nagsasabi na ganon. Because even before, months or weeks already na palagi niyang nag-hint sa Showtime na break na sila kasi lagi siyang inaasar sa Showtime. Tapos maraming pinupost na video sa YouTube yung mga Showtime clips na when it comes to like exes or mga hiwalayan, laging napuput on the spot si Kim Chiu. And then, a week ago or a few days back, nagsalita na din si OG, which is sa kanya din galing yung hiwalayan ng Katniel. Sabi ni OG na hiwalay na nga daw ang Kim C. Hindi nga lang daw ma-confirm or masabi ng dalawa kasi siguro nga si Kim Chiu pinaprocess pa din, ganun. Although, medyo matagal na din naman. Pero si Kim Chiu din kasi yung tipo ng tao na hindi siya masalita, especially when it comes to her love life. Kasi kahit nung naging sila, hindi nga nila kinonfirm na naging sila ni C. Like, a few years back lang na nagkaroon ng gano'n kasi private nga sila. Pero siguro hindi nakatiis ang Kim. Siyempre, pinagtatanong siya, totoo ba? Totoo ba? Nakulitan. Ayun, nag-post. Pero yung sabi nga ni, ni OG dun sa vlog niya is, siyempre, si Kim Chiu, parang kaedad niya si Taylor Swift. Tama ba? 33 years old. Ano na din, may edad na. So parang nag-i-expect na din siguro about like, or meron na ding thoughts of trying to settle down na. Kasi 33 ka na, tapos wala ka pang anak, diba? So, we're not getting younger. And yet, yun, as per OG nga, sabi, si Yan, parang wala siyang plano sa ganong direksyon na magpakasal. Si Kim, syempre natanda yung babae at amin naman natin, when you're a girl, nag-aantay ka lang nga lang talaga. Hindi ka pwedeng kasi alam mo yon yung tipo na ayaw mo din naman like palaging nagpaparinig about sa engagement or sa kasi you don't want to come to the point na parang magsisisi yung lalaki kasi napilitan lang mag-propose sa'yo kasi parinig ka ng parinig. So yung girl, nag-aantay lang talaga, which is like the disadvantage. Pero kung ganun nga, kung wala naman talagang plano na dun yung papuntahan, why would you even continue? So baka doon galing yung breakup na wala pala talagang nakikita si C sa future na magta-tie na siya with Kim, right? Yung mga ibang issue din is that si Kim Chiu daw kasi hindi siya wife material kasi nga there are times na when in public, pag halimbawa hinahalikan ni si Kim is umiiwas siya, which is based sa mga couples katulad ng friend ko, sabi niya yung lalaki gusto nila na parang yung wife nila is proud sa kanila, yung ina-admire sila, yung ino-honor sila, kumbaga dapat proud ka as a girl sa boyfriend mo, sa husband mo, ganyan. Pag halimbawa gano'n, nahahalikan ka, in public madami nakakita, tapos bigla kang iiwas, medyo nakakahiya yun. So, gusto syempre maramdaman ng lalaki na proud ka din na boyfriend mo siya. Si Kim Chiu kasi, may pagkano siya, parang Pilipina talaga na conservative, na pag may mga tao sa paligid, ayaw niya ng PDA. Ganun siya tipo ng girl. Kaya nga kahit nung dati sa kanila ni Gerald, yung hindi siya yung easy to get, base doon sa interview niya sa GGV, sabi niya hindi daw agad siya naging sila ni Gerald. Kasi nga may standards naman siya, pinipil niya yung maging boyfriend niya kasi hindi siya nag-boyfriend para lang sa ganun. Pangmatagalan talaga siya. Yung maagang nagloko si Gerald. So si C, yun, tumagal sila. Pero yun na nga, siguro hindi lang yung vision nila in the future. I don't know with C, wala naman kasi sila sinasabi about the reason. Pero kung iisipin mo, what are the possible reasons pwedeng nag-fade yung love, or another factor is that yung lalaki, yung parang dapat, alam mo yun, siya yung provider, ganyan-ganyan. I don't know if Sian doesn't feel like he's enough to provide for the family kasi hindi ko alam kung may business siya or kasi sa love team usually yung babae naman yung nagdadala, siya talaga yung kumbaga kaya nasikat yung love team, di ba? So kagaya niya, Katniel. So
Sinasabi nila, babagsak na yun si DJ kasi nag-cheat. Pero the girl still is, kasi ganun sa love team eh. Kumbaga, siya yung nakakahikayat doon sa majority ng fandom. Tapos, if you have been watching din sa Showtime, may mga in-interview silang mga tao, tapos about sa mga exes or nagiwalay, ganyan-ganyan. Tapos, minsan, syempre nag-host siya, nagbibigay din siya ng advice, and meron, minsan, nakita ko yun eh, sabi niya, yung advice niya sa parang guest, sabi niya, huwag ka masyadong umasa, kasi, huwag mo masyadong basan yung expectation mo, kasi, sa huli, ikaw lang masasaktan. Actually, ako, I'm all for expecting good things. Pero alam mo, naisip ko, totoo yun. Kasi yung tao, hindi siya perfect. So, kung masyado kang nag-aasa sa isang tao, masyadong mataas yung ano mo, madidisappoint ka nga talaga. Darating yung point na parang masyado kang umasa. Tao lang yan. It can fail, it can whatever. So, ayun. Pero sabi nga ni Kim, kasi inaano nila si Kim lalo si Vice na, paano ka magmahal, ganun. Tapos sabi ni Kim, ako kasi, I give my all. Hanggat kaya ko, nilalaban ko talaga. Kasi pag nagmahal ako, lahat binibigay ko. Kasi ayoko sa huli, mayroon akong, sa akin yung sisi, or parang sa akin yung may kulang. Para no regrets, kasi nilaban niya. Pero paano mo daw malalaman kung hindi mo na ilalaban? Yung sabi ni Kim, ang ganun yung sagot niya. Sabi niya, kapag hindi ka na sinasagot, huwag mo nang ilaban, which is true. Kasi, pag halimbawa, meron kayong gusto i-achieve, pag ikaw lang yung lumalaban, ikaw lang yung tapos walang effort yung kabila, hindi na siya sumasagot, huwag mo nang ilaban. Because, yun, hindi nag-work ang isang relationship dahil may isang gusto lang mag-work. It should be together. So, hindi mo na siya pwede ilaban. Siguro, malakas lang yung emotional fortitude din ni Kimi. Kasi kahit na ganun yung pinagdadaanan na, syempre yung Showtime masayang show siya. So, palagi niyang pa rin na parang biro lang, natatago niya with her smile, yung mga kahit minimin niya naman. Although there were times na hindi maitago ng mata niya yung parang pain, kasi nga may pinagdadaanan nga talaga siya. Tapos, yung nakakatawa naman is that nag-post silang dalawa, parang yung Katniel, although wala naman cheating issue to, sabi ni OG. They have the respect and they also appreciate yung love and all the memories that they've shared together for 12 years. Oh my gosh, 12 years. Napakatagal. Hindi yun madali. And one thing na parang mabigat na katotohanan, sinabi ni Kim, love is not enough. Which is true. Hindi dahil mahal nyo ang isa't isa, it means that you will stay forever. Sometimes, hindi talaga siya enough. And I believe na it depends on the situation, but one thing that can keep it together, aside from the love and respect, I really think that the values, kumbaga, nagko-complement ang values nyo or aligned yung values nyo, most especially yung vision nyo for the future. Kasi kung tama yung sinabi ni OG, like si Sian, hindi niya nakikita na parang wife material si Kim na mag-propose siya doon. Doon palang clash na yung vision of the future kung hindi magka-align yung parang direction nyo, papuntahan nyo, diba? Pero nakakatuwa lang kasi, merong isang episode sa Showtime, nasabi ni Kim Chiu, kasi yung lalaki gusto pabalikan yung girl na iniwan niya. Sabi niya, walang ganon. Kasi iniwan mo na, ba't mo pababalikan? Gusto mong balikan, dapat hindi mo iniiwan. Yung ganon. Ibig lang sabihin na in the first place, kung gusto mo pala yung tao, ba't mo siya iniwan? Which is very true, sabi ni Kim. Hindi naman niya nakaabang lang sa'yo na kung kailan mo lang gusto balikan is maging kayo ulit. Which is very true. Kasi if you know si Kim, siguro alam niya yung worth niya. Na hindi naman siya yung tipo ng girl na dahil lang mahal kita, talagang ipipilit ko. Yung ganon. Hindi. Kumbaga, hindi ako yung tipo ng tao na mag-aabang lang ako kung kailan ka babalik. May worth ako, alam ko yun. If you don't see it, well, someone else will see it. Pero hindi ako yung aantay lang hanggang na balikan mo. Parang ka lang option, parang, ayoko na dito, balik na lang ako ulit doon. Which is, sabi ni Kim, hindi naman yan
nakaabang lang. Ano yun? Nakaabang lang sa'yo kung kailan ka babalik? No! One last thing is siguro, si Kim, funny siya, pero kaya nga siguro hindi siya yung tipo ng madaling ma-depress kasi nga masayahin siya, kalug siya, although siguro behind the camera, pag siya lang yun, nilalabas niya. Meron siyang mga words of wisdom na nakatuwa, hindi mo isipin na kahit gano'n lang siya, parang shallow, pero yung sinasabi niya is may laman. Sabi niya dun sa ina-advisean nga nila na guest sa show is parang life goes on. Sabi niya, tingin ka lang ng diretsyo kasi mahaba pa ang daan. Which is true. Hindi naman porket about 12 years in the past, masaya kayo, ganyan. Doon na lang iikot yung mundo mo. Kasi ang saya noon, ng 12 years na yon. Kasi kung titingin ka sa harap mo, tapos titingnan mo mahaba pa yung daan, why not look straight at it, di ba? Life goes on nga, mahaba pa yung daan. So, hindi natatapos doon yung buhay mo dahil lang doon. Meron pang mahaba pa, marami pang mangyayari. So, yun lang, ang haba ng reaction video na to. But yeah, that is it. Ciao!